Tayo narito pa rin po sa Kaitanin Action, face to face to face to face. Kuya Alan at ang ating mga abogado, Attorney Raffy, Attorney Bernadette, Attorney Matt. Narito po ang nagrereklamo, si Vanessa. At ang kanyang inirereklamo ang kanyang asawa na si Jason. Saan kayo kinasal? Sa church, sa west, sa mayor? Sa mayor po. Usual, di ba, anong sinasabi na sa hirap at ginhawa, di ba, in health or in sickness, di ba? Tapos yung pinakadulo, till death shall we part. Buhay pa naman kayong dalawa, di ba? Kanina sabi mo, never niya inamin na nagkaroon ng third party. Yeah. Pero kanina sa interview, sinasabi na niya na, oo, tinanong kasi ni Kuya Boy sa kanya, ano bang gusto mo mangyari? Sure kami na gusto mo magkaroon ng kasiguruhan na. Gusto mo magkaroon ng stability. Kung kami, kung hindi, wala na. Opo. Yun klaro sa amin. Hindi klaro sa amin ni Kuya Boy, if I may speak for you, Kuya Boy, is kung gusto mo makipagbalikan o hindi. Opo. Kasi sa bibig mo, parang wala na wala nang tiwala. Opo. Pero tingin ko sa action mo, nang hihinayang ka rin na may pamilya kayo, may 3 kang anak, at Ako po minsan kasi, nagtiwala opo. ka sa kanya. Mahal ko pa rin po talaga siya. Pero ito po talaga kasi, mahirap na po talagang turuan. Ikaw ba? Mahal mo pa rin ba si Vanessa o hindi? Mahal ko siya, kaso pagka binabalikan niya yung dati, parang nawawalan ako ng gana. Kasi kung bibigyan niya ako ng chance, bigyan niya ako ng chance. Ngayon, nasa kanya naman lahat ng favor eh. Kung gusto niyang magtrabaho, hanap siya ng trabaho, ako mag-stay sa bahay, siya naman. Pero kasi ngayon, ang hirap maghanap ng trabaho. Kailangan maghanap ka muna ng trabaho. Pag meron ng trabaho, saka ako mag-stay sa bahay. Pero intindi natin, Jason, na ang stay-at-home mom ay full-time. Ay, gusto niya po yun eh, na siya ang magtrabaho. Oo. Siya po ang may gusto. Gusto ko rin po yung hindi na lang iikot sa isang... Opo, gusto ko rin... Yes. Mga stay-at-home moms, minsan feeling na sobrang trapped na sila sa bahay, sa buhay. Lalo na, like, wala silang sariling pera or ano. Opo. Na feeling na helpless na sila sa situation. Opo. Na paulit-ulit yung routine. Pero konteksto kasi, Jason, kapag ka ang isang lalaki ay nagkaroon ng third party, kasama na sa tinanim natin yon. Talagang ang anihin natin ay sunod-sunod na pagdududa. Ang tiwala kasi, 100% or wala. Ang katotohanan nun, Jason, na mangako man siya ngayon na, sige, pag nagkabalikan tayo, buo na tiwala ko, you have to earn it. Nung nagbigay kayo ng vow sa bawat isa, na now and forever yung kasal, sa hirap at ginhawa, till death do will part, naniniwala ba kayo doon o hindi? Diba? Hindi nyo kailangan sumagot ngayon. Kailangan yung sagutin sa inyong sarili. Kasi kung naniniwala kayo doon, simple yung solusyon, marriage counseling. Kung magkakabati kayo, kailangan may hard rules kayo. So kung sasabihin niya, kahit anong hirap, hindi ka pwedeng mambabae. Di ba? O, pag sinabi mo naman, Vanessa, pag sinabi kong ganon, ibig sabihin, 2 beses mo na sinabi sa akin yun. Pag sinabing ganon, 3, ibig sabihin, I hear you, pero wag mo nang ulitin. I hear you, Jason, yung dapat nakabukod kami, dapat ganito, pero mabigat na yun eh. Kasi like for her, pwede niya sabihin, sige, lipat tayo doon, but I need to trust you. Which is my third point, no? Yung trust, ina-earn yun. Ang asawa, lalaki o babae, pag kayo'y nangaliwa, kasalanan nyo na. Hindi mo pwedeng sabihin na kasi may hirap, kasi ganyan, etc. Alam mo yung kantang, alam mo ba, mahal ko na. Wala ka nang magagawa, mahal ko na. Diba? Okay. Totoo din yon kung single ka. Pero kung may asawa ka na, at sasabihin mong, siya yung mabait, siya nakakaunawa sa akin, siya yung naglalaba, may sakit ako siya, yung asawa ko, hindi. Jason, pasensya na, pero hindi totoo yung
Hindi yung wala ka nang magagawa, mahal mo na. May magagawa ka eh. Anong magagawa mo? Pag may asawa ka, lumayo ka. So kung halimbawa, hindi na tumaayos talaga, o dun muna tayo sa civil, pwede ka mag-file ng annulment based on psychological incapacity, saying na hindi talaga handa yung asawa mong mag-asawa, pero nag-appear na lang yon later on. Ikaw din, sa description mo, na pag may sakit, ganito. Pero halimbawa, nasa heart yung dalawa hindi. Asawa kita, naging mabuti ako asawa, pero dapat managot ka. May pinapakita sa aking kaso si Matt at siyempre si Bernadette, iba kasi yung perspective ng babae. At kaya talaga nagkaroon ng batas na VAUSI, yung batas na pumuprotekta sa babae at sa bata. Kaya ito'y pumuprotekta na hindi magkaroon ng violence against women and children. Meron kasi pong nakalagay doon na letter I, nakalagay doon na causing mental or emotional anguish, public ridicule or humiliation to the woman or her child, including but not limited to repeated verbal and emotional abuse, and denial of financial support or custody of minor children or denial to access woman's child and children. Doon sa second part, wala naman sinabi si Vanessa na inaasar mo sila, na sinasaktan mo. Walang allegation doon. Nasandali lang. Kung causing mental at emotional anguish ang pangangaliwa, di lahat na lang ng lalaking nangaliwa ay pwedeng kasuhan ng VAUSI. Kasi ever since, gusto ng babae na may batas laban sa nangangaliwang asawa. Bakit yun, Kuya Boy? Kasi sa criminal law natin ngayon, ang babae, sumiping lang sa isang lalaki, adultery na yon. Pero ang babae, pagka yung asawa niyang lalaki ay nangaliwa, hindi pa concubinage yun. Kailangan una, either binahay niya sa sariling bahay niyo yung kabit niya. Or two, nakikipag-sex under scandalous circumstances. Or nag-cohabit, sumama na siya sa babae, bago niya makasuhan. So pag sinabi ng lalaki, Kuya Boy, one night stand lang yan, wala. Hindi mo pwedeng kasuhan yung lalaki ng concubinage. Pero ang babae, sabihin niya, nalasing ako pumayag ako, tinabihan ko. Adultery na yun kung nakipagsiping siya. Ever since, sinasabi ng mga aktivistang sandali, mali. Ang sagot naman ng mga lawmakers nung araw, hindi kasi pagka yung babae kasi, tapos nabuntis, malalahian yung line ng pamilya, kasi nga magkakaroon ng anak na hindi anak ng lalaki. Warning sa lahat ng kalalakihan ngayon na may asawa. Possible na kasuhan kayo ng VAUSI if yung pangangaliwa nyo causes anguish and mental sa babae. Presumed na yung intent, Oo. yung mere Presume. act. Alam mo na nangaliwa ka. Pareho naman kayong sabihin, mahal nyo pang isa't isa. You have to think muna, at tingin ko ikaw una, Jason. Kasi tingin ko klaro sa kanya na kailangan ng ama yung mga anak niya. Klaro din sa kanya na siya pinakasalan ko So, kailangan bigyan ko ng chance. Pero kung hindi ka ready mangligaw, kung sasabihin gusto ko pa, pero dapat ganito asawa ko, ganito, hindi mag-work, Jason. I really hope your marriage works. Una pa lang naman, humingi na ako ng chance. Itatry natin. Kaso alam ko na mahirap. Alam ko na mahirap yon. Hindi naman ako nagsawang magpaliwanag sa kanya. Umuwi ako doon, nagpapaliwanag pa rin ako nung nagpapaliwanag. Inamin ko sa kanya yun. Mali talaga. Siyempre, ako na hindi ko na rin alam kung gumahal pa ba ako ng asawa ko. Sinabi ko sa'yo, man, noon, alam mo yon na hindi kita lolokohin. Nakuha ko yung tiwala mo. Alam ko, naniniwala ko na alam mo yun. Ito lang ako sumablay. Kasi hindi ko alam Bigla ka nagbago. Ang laki ng pinagbago mo. Nasa sayo pa rin naman. Pero gusto ko pa rin naman maayos tayo. Gusto kong bumalik yung dati. Ang saya natin dati. Masaya tayo. Pag naalala ko ngayon dati, sobrang saya. Yung nakahiwalay tayo, yung may sarili tayong bahay, kahit na kubo. Naalala mo kahit na mahirap buhay, na masada ako, di ba? Oo.
Kahit talong lang ulam natin, talbos lang ng saluyot dyan sa gilid, ang saya natin. Hindi ko alam bakit biglang dumating sa puntong ganito na. Naghihintay lang ako. At itatry ko din naman yung the best ko na, liligawan kita ulit. Itatry ko. Pero Jason, klaro lang. Pinagsisisihan mo pa sa harap ng iyong Opo. asawa ang iyong nagawang pangangaliwa. Opo, pinagsisisiyan ko. Ang mga babae, absolutist yan. Yeah. Gusto niyan, sigurado. Ayaw niya yung parang, sige, mangliligaw ka, pero konting hirap, ayaw mo na. Kaya alam yung marriage counseling naman, kasi sa probinsya nga sila based, pwedeng psychologist, psychiatrist, pwedeng pare, pwedeng pastor. O yung mga taga-couples for Christ. Right. O yung pinagdaanan lang yung dinaanan nyo. Oo, yung papagitna baga na pareho ninyong iginagalang. Vanessa, palagay ko kailangan marinig namin ikaw. Ano ngayon ang nais mong sabihin? Meron pa rin gumugulo sa isip ko. Gusto ko pa rin po talagang maliwanagan about dun sa kanya at saka dun sa babae. Lalo na nung isang araw na nalaman ko nga about dun sa baby. Maski sabihin naman ni Jason na hindi ka lubos na maniniwala, di ba? May mga bagay na kailangan mo i-let go. Nung bago ko po kasi yan pinakasalan, never po yung nanigarilyo, hindi po yan umiinom na nakilala ko yan. Kaya nga po, minahal ko siya eh. Talagang pinagmamalaki ko po yan sa pamilya ko. Pero neto po, umiba na po siya. Tsaka siya na rin po nagsabi sa akin na patay na ang dating Jason, sabi niya. Pag napatunayan na kanyang anak, that's a deal breaker. Yes, ayoko na po. It really takes a lot of courage and strength para magpatawad. Pero, yun nga, siguro at the end of the day, isipin natin din yung anak, pamilya, na kailangan natin magpakatatag para sa kanila. Hindi ko dinidiscount yung pain ni Ma'am Vanessa kasi nagiging emotional, psychological abuse na siya sa babae. Mahirap ang pinagdadaanan ni Ate Vanessa. So, ikaw, Jason, habaan mo lang talaga yung PC mo. Kung may nagawa ka, patunayan mo sa kanya na yun, na nagbago ka ng tao. Be patient with each other. Lahat ng duda mo, you have to resolve that. Maraming salamat So din in other words, hindi nagtatapos dito. Ito'y maaaring umpisa pa lamang ng maraming pag-uusap. Jason, sa'yo na yung huling salita. Ma, malamig mamaya. Okay, bago tayo maging rated R, babalik ang CAA with DA. Ilang araw matapos magharap ni Vanessa at Jason sa Cayetano in Action with Boy Abunda, ay sinundo sila ng programa para samahan sa marriage counseling sa Bethany Church sa ilalim ni Bishop Zaldi Gomez. Napag-usapan namin yung about sa relasyon namin bilang isang mag-asawa. So meron naman kaming natutunan at may mga naayos din at naliwanagan. Malaking tulong yun, yung kay Bishop. Ang laking tulong kasi na naipaliwanag niya sa amin lahat. Pati yung gusto kong ipaliwanag sa asawa ko, nasabi niya lahat. Maganda yung naging resulta nung pinagpunta namin doon. We are building again. Medyo natapa tayo, tinatayo natin yung bawat isa. Yun ang nagsimula kami doon. And then after 2 months, kita tayo ulit. Bukod sa counseling, nagkaroon din ng pagkakataon ng mag-asawa na makabanding ang kanilang mga anak at mamili ng mga pangunahing pangangailangan para sa kanilang tahanan. Nag-enjoy naman po yung mga kids. At least meron na rin time kami sa isa kanina. Kaya yun, masaya na rin. Kapag grocery din po kami, makakailangan ng mga anak namin. Maraming salamat po kay Kuya Alan, tapos kay Kuya Boy. Malaking tulong yung programa ninyo. Maraming salamat.